Hindi lang kayo matatakam, pero sigurado ako putok-batok din kayo for today's video. Feeling ko nga, napakasyala namin for today. Sino ba naman mag-aakala na sisig pala tong ginawa namin, hindi lechon? May nabili akong mascara at pisngi ng baboy worth 375 pesos. I don't think so kung 2 kilos to, pero hindi ata aabot. So, ang goal natin for today ay kailangan muna natin to palambutin. Sa pagpapakulo, kailangan natin ang mga sangkap na ito. Bawang, sibuyas, laurel, pati itong mga peppercorns. Syempre, wag na rin natin kalimutan ng asin. Pressure cooker ko lang yan ng mga 20 minutes. Ayan, pagkatapos, sobrang lambot na siya. Dinrain ko muna ito at pinatuyo ko muna bago ko ilagay sa freezer dahil kinabukasan pa namin ito lulutuin. Pagkagising ko sa umaga, ito na kaagad ang una kong ginawa. Binaba ko na siya sa freezer para hindi siya frozen. Kailangan lang natin itong lutuin. May dalawang option ka. Pwede mo siyang i-deep fry or gagamit tayo ng air fryer or di kaya oven. Dahil meron lang kaming turbo dito, ay yan na lang talaga ang ginagamit ko palagi. Habang inaantay, itong ating mascara na lumutong o di kayo maging crispy, ayan, chinap ko na nga itong mga white onions. Sa pagluluto nga nitong sisig, hindi na kami gagamit ng egg. Matanong ko lang mga mi, kayo ba, pag nagluluto kayo ng sisig, gumagamit pa kayo ng egg? Iba-iba kasi tayo ng sekreto pagluluto ng mga iba't ibang putahe na inuulam natin sa bahay. Kung mapapansin nyo, yung ibang mga sineserve na sisig dyan sa mga resto, ay merong mga toppings na egg. Lalong-lalo na pag sineserve siya or nilalagay siya doon sa sizzling plate. Dito, ang gagawin ko lang siya pagkatapos mag-crispy nitong mascara at pisngi ng baboy, ay i-chop lang natin siya ng maliliit. Then, we need butter or margarine para dun sa paggisa ng ating puting sibuyas. Umabot din pala ako ng less than 1 hour sa tuturbo nitong pisngi ng baboy. Medyo matagal-tagal din pala, no? Mas mabilis pala talaga kapag i-deep fry natin siya. Yun nga lang, kailangan lang natin talagang ilubog siya sa mantika, kaya kailangan natin ng napakadaming mantika sa pagpiprito niyan. So, ginisa ko lang siya sa margarine at naglagay na rin pala ako ng pampalasa dyan. Kung meron kayong oyster sauce or liquid seasoning sa bahay, mas maganda po yun. Pero kung gusto nyo ng medyo may lasa-lasa pa ng konti, pwede naman tayo magdagdag pa ng asin. Of course, maglagay din tayo ng kalamansi. O diba, etsura pa lang na kami. Parang feeling ko, nako, taob ang isang kaldero nito. Pero pagkatapos, hindi ko lang alam kung hindi ba tayo ma-high blood. Ikaw, ano kaya sa paningin mo mga mi? And lastly, naglagay nga ako dyan ng mayonnaise. O diba, napakabongga naman. Mga mi, pag nakarating kayo sa part na to at nagustuhan nyo itong video ko, paki-like naman and share. Paki-comment na lang po kung may gusto po kayong request na lulutuin ko next time. At sa susunod pa natin mga video. Lang po, thank you for watching and eating everyone. Bye!